May mga kwentong dapat marinig, mga serbisyong dapat malaman, at mga programang inilalapit sa bawat Ibanyan. Mula sa puso ng ating pamahalaan, tungo sa bawat tahanan. Narito ang programang nag-uugnay sa pamahalaan at mamamayan. Para sa isang makabuluhang usapan at napapanahong impormasyon, ito ang Iba Maabi Ka On Air. Mabuhay at isang magandang araw ng Sabado sa lahat po ng ating mga tagapakinig sa ating pong mga minamahal na Ibanyan saan mang sulok ng bayan ng Iba. Kung kayo man po ay nasa inyong mga bahay, no, naghahanda ng almusal, kayo man ay papasok sa trabaho, nasa biyahe, o kasama po ang inyong mga pamilya, isang mainit na pagbati po para sa inyong lahat. Ang oras po natin ay ganap na 9:00 ng umaga, hatid sa inyo ng pamahalang lokal ng Iba at ng radyo natin FM 105.7. Nandito pong muli ang inyong lingkod. Ako po si Chantal at kayo po ay nakatutok sa Iba Maabig Ka On Air. At para po ngayong umaga, no, gaya po ng nabanggit po natin nung nakaraang linggo, ang atin pong segment this Saturday, ang Ibanyan Health Line. At para po samahan tayo sa ating mga pag-uusapan ngayong umaga, meron po tayong dalawang bisita. Pero ngayon po yung isa muna po ang aking ipapakilala. Ano po? So ito suking-suki na rin po natin siya. Hindi lamang po dito sa ating radyo, kundi sa ating I Know campaign program dito po sa atin sa Bayan ng Iba. Pinapakilala ko po ang atin pong Health Education Promotions Officer po. Nurse 1 po, palakpakan po natin mula sa ating mga tahanan. Nurse Yoli. Hello po, Nurse Yoli. Magandang umaga po. Hello ma'am, good morning ma'am Chantal. And isang malusog at masiglang umaga po sa ating mga tagapakinig ng radyo natin program po. Ayan. So, Ma'am Yoli, kumusta ka naman? Malamig ang panahon po natin, no? Na maulan. Yes, So, hindi naman obvious ma'am. hindi ka naman obvious na nilalamig ka, nurse. Yes ma'am. Ayan. So, ako nga nakalimutan ko magdala ng jacket. So, ayan, ma'am, bago po natin ipaalam po sa ating mga tagapakinig yung pag-uusapan po natin ngayong umaga, no? Pwede po bang bigyan nyo muna kami ng recap lang, no? Ginagawa po natin ito para malaman po ng ating mga kababayan kung ano po yung mga ginagawa po nating programa sa ating pong LGU. So, syempre sa atin po sa RHU. So, ano po yung mga programs and activities po na kinonduct natin the past weeks? Ayun ma'am, nung July 30 po, nagkaroon tayo ng Nutrition Month celebration po. Sa pangunguna po ng ating coordinator, si Ma'am Vicky po. Nagkaroon po sila ng cooking contest po doon sa celebration na yon sa Zone 5 po. And then nung August 3 naman po, nagkaroon ng blood cholesterol test dito mismo po sa ating LGU. Priority natin yung mga may high blood nating mga Naku po. employees, mga diabetic, at yung matataas po yung cholesterol po. Opo. So, ayun po. Marami po ba kayo nalaman na may mataas sa Meron cholesterol? pa rin po at na isa sa mga top morbidity natin sa iba ang may mga high blood at Ay, diabetes naku po. Okay po. Sige po. So, nung August 4 naman po, nagkaroon ng local health board meeting kay Mayor po. So, pinag-usapan po dyan yung mga incoming activities, yung mga issues and problems po concerning sa mga health po dito sa atin sa iba. So, may mga napagkasunduan po naman po after ng local health board meeting. And then, nung August 5 po, dalawa po yung event na nangyari. So, yung isa po, yung PWD Medical Mission nung sa Amungan po, in celebration po ng National Disability Rights Week po yon. Nag-conduct po tayo ng mga consultations sa mga person with disability. And then kasabay po noon, nagkaroon po ng Green Banner Awardee po ang Bayan ng Iba sa nutrition program po. Congratulations po. So, natanggap na po natin yung award. Yes po, Saan po ito, natanggap na. Nurse Yoli? Na kay Ma'am Vicky po. Kay Ma'am Vicky pa yung yung award. certificate. Okay. So, Ibibigay po congratulations niya. po Thank sa you, ma'am. atin, no? Yes, So, sa Bayan ng Iba po. opo. So, siksik po yung schedule natin itong nakaraang linggo. So, alam po natin na marami pong sinasagawang programa at mga aktibidad yung atin pong Rural Health Unit, no? Pero ngayon po, no, bukod po sa mga yan, meron po tayong isang mahalagang pag-uusapan, no? Ito pong usapin na ito, kung tama ba,
Nurse Yoli, ito ay medyo matagal na pong napag-uusapan, no? At paulit-ulit po na pinapaalala sa atin pong mga kababayan. So ito pong topic natin noong unang paksa po natin ay tungkol sa family planning. Yes po, ayan. So ang family planning po ay napakahalaga po, lalo na po sa sitwasyon po natin ngayon dito sa atin pong ekonomiya, hindi po ba, no, sa sitwasyon po ng ating mga pamilya. So importante po ito. Matunog to, Nurse Yoli, lalo na ako parang nung bata pa ako, nung estudyante pa ako, merong campaign si DOH, yung may kumakanta na bata. Yun ang naalala ko, yung parang 1 taon pa lang ako. Sabi niya, nasundan na ni Toto. May mga ganun po na mga campaign si DOH dati. So, sige, Nurse Yoli, para po mas maunawaan po nung ating mga tagapakinig, para po maipaliwanag po sa kanila, ano po ba ang ibig sabihin pag sinabi nating family planning? Ayun po. So, bago ko po sabihin yung meaning ng family planning, itong August 1 po, sakto po na yun yung topic natin is, we are celebrating po yung National Family Planning Day, August 1 po. Every August 1 po, sinicelebrate yun para pataasin po yung awareness natin mga taga-iba pagdating po sa family planning. So, pag sinabi pong family planning, ito po ay pagpaplano ng pamilya. Siyempre, binibigyan natin ng kakayahan ang mag-asawa or mag-partner kung hindi pa kasal na magplano. Planuhin nila kung ilan yung gusto nila maging anak or kung kailan sila magkakaanak. Siyempre po sa pamamagitan ng paggamit ng mga family planning methods or yung mga contraceptives po. So, Nurse Yoli, bakit po mahalaga na dapat nating mapag-usapan hanggang ngayon po itong family planning? So, ayun po, since nasa health po kami, number 1 priority talaga namin ang kalusugan ng mga taga-Ibanyas po. So, pag family planning po, ang involved po dyan is yung nanay, yung tatay, and then yung mga anak. So, napakalaki pong health benefits po pag gumagamit ng family planning ang mag-anak. Kasi ang family planning po, ibig sabihin is spacing. Pwede munang hindi magkaanak yung ang nanay kasi kailangang maibalik muna nila yung katawan nila na nagamit sa previous nilang panganganak. So, health po ang involved dito pagdating sa nanay. Sa tatay naman po, syempre, siya po yung ama ng pamilya, siya po nagprovide Provider, yes. ng mga pangunahing pangangailangan ng family. So, syempre, pag sunod-sunod po yung anak, may stress din po ang tatay kung saan siya kukuha ng ipampababuhay sa family niya. And then sa mga anak, syempre, kung sunod-sunod po yung anak, naghahanap po ng atensyon ng mga bata. So, may stress po yung nanay dahil ang gugulo ng mga anak, kailangan ng masustansyang pagkain ng mga anak na hindi maipoprovide. Kaya yung ibang mga anak po is malnourished po. So, para siyang domino effect, no, Nurse Yoli, kapag hindi nakapagplano ng maayos po Yes. pagdating sa pagpapamilya, no. So, dun po, Nurse Yoli, sa mga hindi pa po pamilyar, no, may mga ano pa sila, mga pagdududa, ganyan, di ba, may mga misconception pa yan pagdating po sa family planning dahil hindi sila gaanong kapamilyar pa talaga. So, marami pong mga paniniwala po sila yung iba, yung mga tao tungkol sa family planning. Meron po yung sinasabi nila para lang sa mga may asawa o kung ayaw mo lang magkaanak, parang ganun po, may mga ganun silang sinasabi. Ano po yung mga madalas nyo pong naririnig na pwede po natin na bigyang linaw po? Asa yung mga maling paniniwala Yes po pagdating sa family planning. So, mga usual na naririnig po namin kaya ayaw nilang gumamit ng family planning, yung the common po na nawawalan daw po ng gana sa pakikipagtalik yung babae. Siyempre, ang worries po niyan, pag nawawalan ng gana, baka isipin nila yung mister maghanap po sa iba. iba. Kaya isa po yun sa worries po nila. Talaga? Opo, So, may mga ganun ganun. po. Yes, Okay ma'am. po. Kaya siyempre ayaw nilang magloko yung asawa nila, kaya hindi po sila nagpa-family planning. And then yung iba sabi nila, nakakataba or nakakapayat naman sa iba po. Mga maling paniniwala po nila sa paggamit ng family planning. And yung iba po
niisip din na nakaka-cancer daw pag gumamit ng family planning. Sa mga maling akala po nila na mga yon, wala pa pong direct evidence na yung talagang family planning methods, yung contraceptives talaga, ang may reason kung bakit sila nakakaranas ng mga ganun po. Talaga. So, idedebang po natin, no? Sasabihin natin sa kanila, hindi po totoo. Yes po. So, yung pagdating po sa yung kanilang gana sa pakikipagtalik, Yes po. pati po yung pagtaas ng timbang po Timbang. ba? So, wala pa rin pong Wala. medical na evidence po doon. Okay. So, ayan po ha, narinig nyo po na wag po kayo basta maniwala, no, sa sabi-sabi dahil ayon na po sa atin pong mga eksperto na hindi naman po, wala pa pong ebidensya na ganun po yung epekto nitong family planning o yung proseso po na pinagdadaanan. So, meron pa pong isang parang naririnig tayo na parang misconception, no, o sabi-sabi na kapag daw gumamit halimbawa sa mga contraceptives po, 'di ba, Nurse Yoli, nakakaano daw po yung pagkabaog, 'di ba? Parang nakakapagdulot daw po ng ganun sa mga kababaihan po natin. So marami po ang may pag-aalala pagdating po doon. Ano po kaya yung masasabi niyo doon? Yes po, may mga naririnig din nga po kaming ganyan. Pero wala po talaga na hindi po nakakabaog ang ating mga family planning methods. Yung mga iba po dyan, reversible po. Ibig sabihin, kung gusto mo na magkaanak, pwede mo nang stop yan. Pero may mga long-acting tayo and permanent na family methods po. Kagaya nung ligation sa babae, vasectomy sa lalaki, yun po, permanente na yun na hindi ka na magkakanak. Hindi naman po ibig sabihin na pagkabaog po yun. Ayan. So, bilang nabanggit nyo na rin po yung sa mga family methods na Nurse Yoli, ano po ba yung mga iba't ibang family planning methods po na meron po tayo at yung gusto po nating malaman itong ating mga kababayan? Ayun po, meron tayong mga modern family planning methods po. Meron yung ilang buwan, pwede mo magamit. Meron naman long-acting. And then yung sinabi ko kanina po, yung permanent methods. So mga nag-spacing po na ayaw mo na magkaanak pero gusto in the near future po, pwede nating pong gumamit ng oral pills. Dalawa po yan, yung combined oral contraceptives and progestin-only pills. And then yung sa injectable po, dalawang klase din po yan. Yung progestin injectable pills and then yung combined injectable contraceptives po. So, yun po yung pangalawa. And then yung pangatlo po, yung condoms, yun, the common na naririnig natin po. So, yun po yung mga for spacing po pwedeng gamitin. And then yung medyo matagal po na for spacing, meron tayong IUD, intrauterine device, yung pinapasok po sa puwerta, papasok sa uterus. Usually, ang effectivity po nun is 10 to 12 years. So, matagal po pala Yes yun, po. no? Okay po. And then, meron pa tayong sa implant, yung nilalagay po dito sa part ng braso po. 3 years naman po yung protection nun. Then, yun po yung mga modern family planning methods, no, na long-acting. Meron naman po tayong permanent, yung sa babae po, bilateral tubal ligation, yung magpapaligate po. Sasaraduhan natin yung fallopian tubes po ng babae. And then sa lalaki naman po, yung vasectomy, yung vas difference naman po nila ang sasaraduhan natin. Yung permanent po, so hindi na po reversible yung mga ganon? Hindi na po siya. Opo. So, ang possible lang po ay yung long term, Opo, tsaka and then yung, ano po yung saglit pang lang po, saglit yung mga 3 lang. months, 1 month. Okay po. So, since yun po yung nabanggit nyo, may iba-iba po, no, Nurse Opo. Yoli. So, para po doon sa mga nakikinig na interesado po na i-explore ito pong mga family planning methods, paano po kaya nila malalaman kung ano po yung pinakaangkop na family planning method po para po sa kanila po, sa mag-asawa, sa mag-partner, sa babae, sa lalaki? Ano po kaya yung pwede nilang isaalang-alang? Yes po, syempre unang-una po, kailangan nyo pong pumunta sa ating mga health center. Per barangay po, meron tayong mga barangay health station. May mga naka-assign po tayong mga midwife, nurses po doon. So, sila po yung magka-counsel sa inyo, sila yung mag-a-advise kung ano pong family planning methods ang nakaangkop sa inyo. So, may mga data gathering po. Sa base lang po sa data gathering, malalaman na po nila kung anong the best po na family planning methods po na pwede sa kanila. Kasi meron po tayong family planning form. Andun, sasabihin po yung
personal details, and then yung medical history po, napaka-importante po yan para makapag-decide kami kung ano yung angkop po para sa isang babae or sa isang lalaki po. Okay, so talagang may mga ganun pa pong kailangan Yes, i-consider. ma'am, So, kailangan pong i-counsel. kapag ang isang mag-asawa o mag-partner po ay nag-decide na family planning method, so kailangan po talaga nilang magpakonsulta. Yes Hindi po pwedeng yung sila lang po na Yes, sarili ma'am. po nilang desisyon na sila nang bahala. Ito na lang gawin natin. So hindi pwede ganun. Kailangan ma-check po sila. Yes, ma'am. Okay. So, ayun po ha. Kung kayo man po ay interesado o gusto po na i-explore o tignan po itong mga epekto po ng family planning method, dapat po kayo po ay magagabayan ng ating mga health professionals. At meron naman pong pwede kayong malapitan sa ating mga health centers po, 'di ba po, Nurse Yoli? So, since nabanggit nyo na po yun, no? So, sa atin pong mga health centers po, baka po meron pa rin silang pag-aalangan, no? So, ligtas naman po, no, yung mga ino-offer po natin ng mga family planning methods. Wala naman pong, meron po ba tong mga side effects? Meron po ba silang mga dapat tignan, no? O paghandaan po kapag sinubukan po nila ito? Yes po, ma'am. Very safe po ang ating mga commodities po. Masusi pong pinag-aralan yan. Guided po yan ng World Health Organization and Department of Health. Siyempre, dumaan po yan sa Food and Drug Administration bago po ibaba sa atin. Kaya makakasiguro po ating mga kababayan na very safe po itong mga commodities natin. And then, pagdating po sa side effect, siyempre po, may mga side effect po to. Yung po yung sasabihin po ng mga health workers natin during counseling po. So, iisa-isahin po nila about commodities, yung mga side effect po. Which is very lang naman po, manageable po yung mga side Mga effect. minimal lang naman po. Pwede po bang, Nurse Yoli, bigyan mo lang kami ng konting idea lang. For example, yung mga gagamit po ng mga contraceptive na pills, ano po yung mga usual na side effect po ng mga ganon? Yung iba po nakakaramdam ng bleeding, pero usually 1 to 2 weeks is normal. Pero kung sobrang tagal na po, yun, kinakounsel po na sila na babalik po pag hindi, wala sa nasabi yung side effect. Which normal lang po yung nagbi-bleeding po. Then yung slight na masakit ang ulo na ilang days lang, pero pag tumatagal po, hindi na rin normal yun. I see. Pagdating naman po dun sa mga long term, yung mga IUV, ano po, IUD, tsaka ano po yung implant, Implants. may mga side effect din po yun. May mga minimal din po na side effect, which is manageable naman po. Okay po. So, hindi po nila kailangang matakot. Yes Opo. So, para lang pong umiinom ng mga normal na gamot Na po na may vitamins. mga konting side effects lang. Ako, So, ma'am, naka-injectable ako. talaga? Yes So, po, hindi kumusta siya- naman po ang Hindi po siya experience? talaga for family planning, for medical advice po. Kasi may Ah. endometriosis po ako. Okay. So, hindi lang po sa Family. mag-asawa Yes yung po. gamot po. Ayan, so nabanggit nyo po yan na Nurse Yoli, tama. Bukod po sa yung benepisyo po nitong mga family planning methods sa yung pagdating sa pagpapamilya, ano pa po yung mga benepisyo po nito kapag ang isang mag-asawa o mag-partner po ay nag-decide na gumamit po? So, isa po yun yung kabuhayan po ng family, nasabi ko na kanina. So, mas nakakaipon po ang family pag naka-family planning po tayo, na lalo na sa mental health din po ng ating mga nanay. Nagkakaroon po tayo ng postpartum depression pag hindi Tama po walang spacing po. And then, syempre sa tatay din po, malaking burden po sa kanya. Yung sa pagpapalaki ng isang pamilya po. Pag wala pong family planning po ang isang family. Ayan. So, Nurse Yoli, tatanong ko lang, dito po ba sa atin, sa bayan ng iba, kumusta po ang datos ng mga, yung mga may pamilya, na malalaking pamilya, ganyan po? Marami po ba dito sa atin? Ang nakakatuwa po sa ating mga far-flung areas po, very na po sila sa family planning. Unlike po yung before, talaga hindi po sila naniniwala sa family planning. Talaga Ngayon medyo po. yung awareness po talaga napaka-importante na ma-lecturean po ang bawat Opo. isa. Kasi mas naiintindihan po talaga nila at nakaka-avail po ng family planning. Dumadami naman na po ang ating mga family Wow. planning user po. Ayan. So, nakakatuwa naman po. Alam ko po, medyo nung mga nakaraan, pag napag-uusapan po yun, may mga pag-aalala po tayo. Kahit po si Mayor, pinapaalalahanan yung mga ating
ating mga kababayan kapag siya nagsasalita, no, na subukan po yung family planning po natin dahil syempre sa hirap din po ng buhay, 'di ba po, Nurse Yoli? So ayun po, no. So nabanggit niyo na po yung tungkol sa benepisyo po nung ating pagfa-family planning, no. So balikan lang po natin, Nurse Yoli, para po doon sa mga talagang gusto na po ito na subukan. So ano po yung proseso? Mayroon po ba silang dapat dalhin na requirements pag sila po ay magpapakonsulta, yung mga ganun po? Tsaka saan po exactly sila dapat pumunta? So, ayun po, gaya na sabi ko po kanina, bawat barangay po may mga barangay health station tayo. May mga midwives and nurses po doon. Makipag-ugnayan lang po sa mga BHS nyo kung kailan po yung schedule nila ng family planning. Kasi hindi po araw-araw na andoon po yung family planning service. Kasi marami po tayong ino-offer sa atin sa health center. Hindi lang po family planning services. So, basta punta lang po kayo doon. Kahit kayo lang po ang dalhin nyo, sarili nyo lang po. Kung may ID po or PhilHealth, mas maganda po, magdala po. And then, ika-counsel po kayo ng ating mga midwife and nurses. Then, ilalatag po nila ang mga dapat na ipoprovide po sa inyo. Ayan. So, meron po kayong mapupuntahan. Tutulungan at sasamahan po kayo ng ating mga health workers po sa atin pong barangay at sa atin pong rural health unit. So, ito po ang tanong ng bayan, Nurse Yoli. Ito po bang mga family planning methods po? May gagastusin po ba sila? Meron po bang ma-avail sila for free para yung mga nag-aagam-agam, wala kaming pera. So, paano? Sige po. So, ayun po, ang ating mga family planning methods po, mga contraceptives, libre po to lahat sa ating mga health center, sa pakikipag-ugnayan po ng ating DOH at ang ating lokal na pamahalaan ni Mayor Irene po. So, maasahan nyo po na wala po kayong babayaran kahit yung consultation po, service natin is free po lahat. Ayun. So, ito po ay libre po yung ating mga contraceptives, yung mga pang short term, ay yung mga pang mabilisan lang po? Or pati po yung mga long term? Yung long term po, yung BTL sa vasectomy po, nagkakaroon po yan ng medical mission po. So, so may mga pwede rin sila pong libre po mapuntahan. Ini-schedule po natin yun. Pag yung may schedule po ang ating lokal na pamahalaan or ang capital po, nagtatawag po kami ng mga gusto magpa-BTL and vasectomy So maganda po, no? Yes so hindi po, na nila kailangan isipin pa, no? Kung gusto man nila tong gawin, kung isipin nila yung gastos, hindi na po, meron pong available. Kaya wala na pong dahilan para po hindi na po siya magawa, 'di ba po? Dahil syempre napaka-importante, no? So sige po, Nurse Yoli, bilang pangwakas na lang po dito sa atin pong pag-uusap ngayong umaga. Ano na lang po yung mensahe nyo sa ating mga mag-asawa, sa mga mag-partner, sa atin po na lang mga kababayan tungkol po yung sa mga nag-aalangan pa rin po pagdating sa family planning? So, yun po, sa ating mga mag-asawa po, wag po kayong matakot at mahiyang magtanong po sa inyong mga healthcare provider po. Mababait po kami, hindi po kami nangangain. Ayun po, lahat po, libre. Kung kailangan nyo po ng sasakyan, pwede po tayong humingi ng tulong sa mga barangay po para madala po kayo sa ating health center. So, mga naririnig nyo po na maling haka-haka, sa amin lang po kayo makinig sa mga healthcare workers po. Ayan. So, maniwala po kayo kay Nurse Yoli. Hindi niya po kayo dadalhin sa masamang landas. Ayan po, no? So, muli po sa lahat po ng ating mga kababayan na nakikinig ngayong umaga, doon po sa mga medyo hindi pa rin panatag ang kalooban pagdating po sa family planning. Sana po ay mapagnilayan po ninyo yung kahalagahan po nito, hindi lamang po para sa inyong mag-asawa, mag-partner po, kundi po sa inyong mga magiging anak po, no? Sa inyo pong kinabukasan bilang isang pamilya, 'di ba po, Nurse Yoli? So, ngayon naman po bilang pagtatapos din po, bago magpaalam si Nurse Yoli po sa atin, baka po meron po tayong mga upcoming na mga activities, programs po ulit sa ating Municipal Health Office na pwede po nating imbitahan yung atin pong mga kababayan. Yes po, may mga upcoming events po kami sa
August 14 po, magkakaroon tayo ng Purok Kalusugan sa Barangay Santo Rosario. So, yung mga taga Santo Rosario dyan, makipag-ugnayan na po sa inyong mga BHW. And then, sa August 18 naman po, ito po yung main event namin. We will celebrate yung National Langman Celebration. Buong Pilipinas po nagse-celebrate po neto. Pero tayo dito sa Bayan ng Iba, sa August 18 po natin ito si-celebrate. Yung event po, venue sa public market po sa Dirita. So, lahat po inaanyayahan na pumunta. Pero priority po namin yung may mga sintomas, yung 2 weeks na inuubo, di mapailuwanag na paglalagnat, and then yung pamamayat, and then yung pinagpapawisan na malamig po, lalo na sa hapon at sa gabi. Yung may mga kasama sa bahay na nagagamutan sa baga, priority din po natin. Mga senior citizen, diabetic patient, mga 4Ps, yan po, mahihina po resistensya niyan, kaya kailangan po umattend po tayo and then magpa-x-ray po. And then yung sa August 20 naman po, another Purok Kalusugan naman po sa Barangay Amungan. And last po sa August 28, Purok Kalusugan pa rin po, Bangan Talinga. To be announced lang po na hindi po natuloy yung Person with Disability Medical Mission ngayon po, yung second batch po. So, to be announced po yun kung kailan sa Barangay Palangina naman po yun. And then yung PhilHealth Caravan po na hindi rin natuloy kahapon dahil sa bagyo, to be announced din po yung schedule po nun. Thank you po. Ayan. So maraming salamat po, Nurse Yoli. So wag po nating palalampasin no yung ganito pong mga pagkakataon na yung mga serbisyo na po yung lumalapit po sa atin, no? Dahil alam mo naman po namin minsan gaano kahirap, lalo kung nagtatrabaho po tayo. So kapag may mga ganito pong pagkakataon na available na po yung mga serbisyo po para po sa atin, ay puntahan po natin dahil karapatan po natin na makatanggap po nitong mga serbisyo na ito. So ngayon po, muli maraming salamat po, Nurse Yoli, sa Thank you, inyo Ma'am po Chantal. kinakabahan daw ulit si Nurse Yoli kanina, pero hindi na naman halata, no? Parang talagang natural, sanay na si Nurse Yoli. Maraming salamat po sa pagkakataon po na binigay niyo sa amin ngayong umaga. Pansamantala po muna nating puputulin ng ating pong programa. Tayo po ay magbabalik matapos ang ilang paalala. Kapag lumindol habang nasa paaralan, huwag magpapanik, manatiling kalmado, makinig sa inyong guro at sundin ang mga panuntunan sa kaligtasan. Huwag mag-unahang lumabas sa silid habang lumilindol. Gawin ng duck, cover, and hold. Yumuko, sumilong sa matibay na mesa, at kumapit hanggang sa tumigil ang pagyanig. Huwag tayong lumapit sa mga bagay na maaaring bumagsak o mabasag, katulad na lang ng salamin, bintana, cabinet, at iba pa. Kung nasa mataas na palapag, huwag mag-uunahang bumaba gamit ang hagdan. Manatili sa pinagtataguan at hintayin tumigil ang pagyanig. Siguraduhin na alam ko na saan ang evacuation area. Kapag tumigil na ang lindol, mahinahong lumikas sa gabay ng inyong guro. Gamitin ang hagdan at huwag magtutulakan. Sa evacuation center, manatili sa inyong klase. Makisama sa head count at maghanda sa mga posibleng aftershocks. Huwag babalik sa mga gusali nang walang pahintulot galing sa awtoridad. Sa lindol, ang tamang kaalaman ang ating pinakamabisang proteksyon. Maganda, manatiling kalmado, manatiling ready. Kapag lumindol habang nasa bahay, huwag mataranta. Tandaan, ang tamang hakbang para manatiling ligtas. Una, gawin ang duck, cover, and hold. Yumuko, magtago sa ilalim ng matibay na mesa at kumapit hanggang sa tumigil ang pagyanig. Lumiyaw sa mga bintana, salamin, cabinet, o anumang bagay na maaaring bumagsak o mabasag. Kapag tumigil ang lindol, mahinahong lumikas patungo sa ligtas at bukas na lugar. Alamin kung saan ang inyong evacuation center. Kung ligtas gawin, patayin ng gas at kuryente kung may senyales ito ng tagas o pinsala. Maghihanda rin sa posibleng aftershocks. Sa oras ng lindol, ang tamang kaalaman ang pinakamabisang proteksyon. Maghanda, manatiling kalmado, manatiling ready. Kapag lumindol habang nasa trabaho, manatiling kalmado. Ang tamang kilos ay makakatulong upang mailigtas ang iyong sarili at ang iba. Huwag magtakbuhan palabas
habang dumilindol. Gawin ang duck, cover, and hold. Yumuko, magtago sa ilalim ng pinakamatibay na mesa at maghanap ng matibay na pantakip sa ulo para sa proteksyon. Kung ikaw ay nasa mataas na palapag, huwag magmadaling bumaba gamit ang hagdan o elevator habang lumilindol. Manatili sa iyong pinagtataguan hanggang sa huminto ang pagyanig. Lumayo sa mga bintana, salamin, kabinet, at mga bagay na maaaring bumagsak o mabasag. Kapag tumigil na ang pagyanig, mahinahong lumikas gamit ang pinakamalapit na ligtas na hagdan. Sundin ang evacuation marshal at huwag gumamit ng elevator. Sa evacuation area, manatili sa ligtas na lugar. Makiisa sa head count at maging handa sa posibleng aftershock. Huwag bumalik sa gusali hanggat wala pang pahintulot ng mga otoridad. Sa oras ng lindol, ang tamang kaalaman ang pinakamabisang proteksyon. Maghanda, manatiling kalmado, manatiling ready. Mabuhay Ibanyans! Ngayon ay ipapakita na namin ang magiging sistema ng palitan ng ating incentive program. Sa bawat barangay ay magkakaroon ng designated area kung saan maaaring dalhin ang mga naipong plastik. Ipatatala sa ating record desk ang pangalan, uri, at dami ng plastik na inyong dadalhin. Ito ay upang mamonitor ang inyong mga naiipon at nagamit na credit points. Magbibigay din tayo ng stub na magsisilbi ninyong kopya. Paalala, 3 kilo ang minimum na pwedeng ipapalit. Matapos magpatala, maaari nang magpapalit ng goods ayon sa kaakibat na puntos nito. Maaari rin namang hindi ito gamitin at ipunin pansamantala. O di ba? Walang kahirap-hirap. Kaya tara na, tambayan na. Sama-sama tayo para sa malinis na bayan at kalikasan. Tayo po muling nagbabalik po sa Iba Maabika on Air. At ngayon pa rin po ay nandito pa rin po tayo sa usapang kalusugan sa ating Ibanyan Healthline. So kung kanina po kasama po natin si Nurse Yoli para pag-usapan po ang family planning, ngayon naman po ay pag-uusapan po natin ang MRCA o Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. At para po samahan tayo sa pag-uusap na ito, kasama po natin ang atin pong Nurse 2 mula po sa Iba HRH o Human Resource for Health. Palakpakan po natin mula sa ating mga tahanan, si Nurse Dennis Trapsi. Hello po, Sir Dennis. Good morning po. Good morning po, Ma'am Chantal. Ayan, so, kamusta ka, Sir? Kinakabahan ka ba? Nakabahan ako first time. Ayan, di ba? Okay lang po. Naiintindihan po yan ng ating mga tagapakinig. Batiin niyo po yung mga nakikinig at nanonood po sa atin ngayong umaga. Ayan po, isang magandang umaga po sa lahat ng nakikinig dito po sa ating Iba Maabika. Ayan. So, nabanggit ko po kanina po, Sir Dennis, na ang pag-uusapan po natin ay yung tungkol po sa MRCA, no? So, para lang din po maging pamilyar yung atin pong mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon. Ano po ba itong MRCA, Measles Rubella Supplemental Immunization Activity po natin? Yes po, Ma'am. Ang MRCA po ay Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Ito po ay programa ng Department of Health, katuwang po ang ating local government unit ng IBA at saka po ang ating RHU. Ito po ay naglalayong bakunahan po ang lahat ng 6 to 59 months old na bata dito po sa ating bayan at sa ibang bayan po
At kasama po dito ang pagbibigay rin po ng vitamin A supplementation po sa mga batang mababakunahan ng bakuna laban sa tigdas at tigdas hangin. Yung measles po is tigdas at yung rubella naman po ay tigdas hangin. Yes, ma'am. Ayan. So, sir, di ba po, meron naman na po tayong mga existing na mga immunization program po sa ating mga health center. So, bakit importante pa po o bakit kailangan pa po nating gawin tong MRCA po? Yes po, kailangan pa rin po nating magbakuna ng MRCA kasi po, base sa datos po, tumataas po yung mga batang hindi nababakunahan. So, ibig sabihin, pag tumaas po yung mga batang hindi nababakunahan, mas may pwede pong magkaroon ng outbreak o yung pagtaas po ng kaso ng tigdas at tigdas hangin po sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Kaya po tayo nagkakandak ng MRCA or measles rubella supplemental immunization para po mabakunahan po yung mga batang hindi pa nababakunahan at saka magbigay po ng dagdag na protection para doon sa mga batang target po natin bakunahan. Ayan. So, nabanggit nyo, sir, no, may mga target po tayong mga bakunahan. Sino nga po ulit yung mga target po natin na mabakunahan po nito? Yes, ma'am. So, ang target po natin is yung mga batang 6 to 59 months. Pag bibigyan po sila ng bakuna laban sa measles and rubella and dagdag din po yung vitamin A. Dito po sa bayan ng Iba, meron po tayong target na 4,392 children So, marami po, under no? 5. Yes po. Ayan. So, itong pagbabakuna po natin na to, paano po ba siya gumagana? Paano niya po nalalabanan po yung tigdas at rubella po? Since parang iba po siya na Actually, ma'am, ang measles rubella po, kasama na po siyang binibigay sa ating mga target na bata pag sila ay baby po. So, ang ginagawa po ng bakuna, ang ginagawa po natin is nagbibigay po ng live attenuated. Ibig sabihin po, yung bakuna po na binibigay ay buhay pero pinahina po na virus. So, tinuturok po siya sa katawan ng mga babakunahan para yung katawan po natin is gumawa ng antibodies para doon po sa sakit na measles at rubella na siya pong magiging yung protection po natin at panlaban po laban sa tigdas at tigdas hangin. ayan. So, nabanggit nyo, sir, no, baka matakot po o kabahan yung ating mga magulang na nakikinig. May buhay na bakterya, pinahina, ganyan-ganyan, no? So, para lang po mapanatag po yung kalooban ng ating mga magulang, no, na mapabakunahan po nila yung ating mga anak. Sigurado po ako gusto nilang malaman kapag po ba ang bata po o yung baby po nila ay binakunahan nito, meron po bang mga mararanasan na side effects? Ano po yung normal na amount ng side effects at ano po yung medyo nakakabahala na po? So, madalas po ang side effects, ay mga bakuna po natin, may mga side effects po talaga tayong minomonitor. So, mga ano lang po naman sila, mga mild lang. For example po, pag nabakuna po tayo ng bakuna para sa tigdas at tigdas hangin, ang pwede pong maranasan ng mga batang binakunahan is pwede pong mamula yung injection site kung saan po tinurok yung bakuna. Tapos pwede rin pong magkaroon ng lagnat yung mga batang binakunahan within 1 to 2 days. Normal lang po yung side effect, ibig sabihin po, gumagana po yung bakuna sa katawan ng batang nabakunahan po. Okay po. So, kasi po, madalas, di ba, sir, kapag nababakunahan, kahit sa mga matatanda naman, meron yung may mga nilalagnat, bumibigat yung pakiramdam ng katawan, no? Pagkatapos po mabakunahan. Ano po yung pwede nating magawa, no, sa ating po mga magulang? Ano po yung pwede nilang gawin kaya kapag may mga ganun pong mga nararanasan yung mga anak po nilang nabakunahan? Yun po, ina-advise po namin sa lahat ng mga batang nabakunahan pag nakaranas po ng side effects na i-report po sa ating mga barangay health stations. I-report din po sa ating mga barangay health workers. Kami po mga nurses, midwives po at saka ang ating mga doktor po sa rural health unit ay nakaantabay para mag-monitor po ng mga adverse events following immunization pag nabakunahan po yung ating mga targets na bakuna. Para ma-monitor din po namin yung mga babakunahan at mai-report po kung ano po yung mga side effects na kanilang mararanasan po sa bakuna. Ayan. Meron po bang parang medyo adverse po na side effects na possible po na mangyari kapag nabakunahan po? Madalas naman po, based sa experience, dahil dati na po namin ginagawa ito Yes ang pagbabakuna, wala pa naman po tayong reported na mga
malalang side effects po ng bakuna. Yung mga mild reactions po, meron po tayong mga na-report, pero after 1 to 2 days na nawawala din naman po yung mga Okay po. tulad po ng lagnat, yung pamumula po ng injection site, that are normal side effects po ng bakuna Opo. po na. So wala naman po yung parang nagtatagal talaga, hindi Yes. po ba? Ayan. So para lang po malaman po ng ating mga tagapakinig, lalo na po sa mga magulang, sa mga nanay, no, na wala naman po kayong dapat ipag-alala, no, kapag papabakunahan nyo po yung mga anak po ninyo, bagkus dapat po ay mas mapanatag po kayo dahil protektado po sila, 'di ba Yes po, po, Sir Ma'am Chantal. Dennis? Ayan, so ayan po, para naman doon sa mga magulang, baka meron na po tayong nahikayat po dyan, no, na mga nakikinig, napapabakunahan na po yung kanilang mga anak. Saan po sila maari pong lumapit, no, at syempre yung tanong pa rin po natin, libre po ba nilang makukuha ito pong mga bakuna po na ito? Yes po, ma'am. Actually, libre po ang ating mga bakuna sa health center po. Dito po sa buong Pilipinas. Actually, hindi lang naman dito sa bayan ng Iba po ginaganap ang MRCIA. So, meron din po sa iba't ibang parte po ng Pilipinas na kinoconduct po itong MRCIA po natin. So, lahat po ng 6 to 59 months, dito sa bayan po ng Iba, meron po tayong mga different vaccination sites po sa ating mga barangay. Mostly yung mga barangay health stations po natin ang mga vaccination sites. And then, ang strategy po kasi sa bayan ng Iba is meron po tayong mga fixed posts or temporary fixed posts po sa ating mga purok sa ating barangay para mas mapalapit po yung bakuna, yung pagbabakuna sa ating mga targets na bakunahan. So, para hindi po na sila mahirapan sa pag-travel po, kaya po mas nilalapit po natin sa kanila yung pagbabakuna po natin. Ayan. So maganda po yun, no? Talaga ang sinisikap po ng ating pamahalang lokal, lalo na po dito sa LGU Iba, ano, yung hindi na po mahirapan yung ating pong mga kababayan pagdating po sa mga ganito dahil mas gusto po namin, no, na ma-avail nyo po ito lahat, 'di ba? Dahil aanhin naman po namin lang dami po ng mga bakuna na meron po tayo at mga services kung hindi po ninyo mapapakinabangan, hindi po ba? So wala naman po silang kailangan dalhin, wala namang kahit anong mga Hinahikayat lang po namin yung mga magulang po na magpapabakuna po ng kanilang mga anak. Nadalhin po yung mga vaccination records or cards po nila okay. nung sila ay baby para po ma-check din po namin yung mga bakunang naibigay na po sa kanila. history po. Yes. Okay po. Ayan po. So, wag po natin kakalimutan yung vaccination records po. So, ito po, sir, para naman doon sa mga medyo nagdadalawang isip pa, nag-aalala pa rin hanggang ngayon kahit na narinig na po nila, no, kung ano po yung pwedeng maging magandang epekto po nitong ating bakuna. Ano po yung pwede nyo pong mensahe po sa kanila? So, ayan po. So, hinikayat pa rin po natin yung mga magulang po, lalong-lalo na po yung may mga agam-agam sa bakuna po natin na measles, rubella. So, 50 years na pong ginagamit yung bakuna natin and proven safe and effective po yung bakunang binibigay sa mga batang 6 to 59 months. Actually po, naibigay na po siya sa inyong mga anak nung sila ay 9 months at nung sila ay nag-isang taon. Supplemental or dagdag na bakuna lamang po itong ibibigay natin para mas madagdagan po yung proteksyon ng ating mga batang targets na 6 to 59 months po. Okay po. At pangwakas na lang po, ano, Sir Dennis, hindi naman po sa tinatakot namin kayong aming mga tagapakinig at manonood, pero para lang din po aware po kayo at malaman po ninyo ano po yung pwede pong epekto kapag hindi po nabakunahan yung kanilang pong mga anak. Yes po, pag hindi po kasi nabakunahan ng isang bata, pwede po kasi siyang magkaroon ng tigdas or tigdas sangin. So wala po tayong gamot para sa tigdas at tigdas sangin, kundi po kaya po tayo nagbabakuna ay iniiwasan po natin na mahawa sila at mauwi po sa complications yung pagkakaroon nila ng tigdas o tigdas sangin. Pwede po kasi magkaroon ng problema sa baga or pwede rin po magkaroon ng problema sa utak or encephalitis yung mga batang nagkakaroon ng tigdas or tigdas hangin. Kaya po hinikayat po natin talaga yung mga bata o yung mga magulang po na pabakunahan po yung kanilang mga anak para sa tigdas at tigdas hangin. At saka pag marami po kasi yung mga batang hindi po nababakunahan, pwede po itong mauwi sa outbreak or yung sobrang taas po ng kaso ng tigdas o tigdas hangin dito po sa ating bayan. Kaya mas maganda po na papagunahan natin yung mga ating mga anak para po maiwasan po natin yung outbreak at saka yung complications po ng tigdas at tigdas hangin po.
Ayan. So, ayan po, no? Ang dami-dami pong naibahagi po ni Sir Dennis po sa atin. Maraming salamat po, Sir. Sigurado po ako, kahit papano yung mga nakikinig po sa atin, medyo nabawasan yung pag-aalala po nila o yung pagduda po nila dito sa atin pong mga bakuna, no? Kaya sana po, no, ay mas naintindihan po natin, no? At subukan po natin itong mga programa po natin na ganito sa atin pong pamahalang lokal dahil ang prioridad po natin, no, lalo na po ang atin pong mayor ay yung kaligtasan po natin at yung maayos po na kalusugan natin dito po sa bayan ng Iba. So, thank you so much po, sir. Baka may gusto ka pong batiin, meron ka mga gustong pasalamatan. Ayan, sige po. So, i-announce ko lang din po yung schedule po natin. Sa August 10 to 28 po, yung schedule po natin ng vaccination ng MRCA po sa iba't ibang barangay po dito sa bayan ng Iba. So hopefully po, supportahan niyo po yung programa ng DOH, katuwang po ang ating RHU at LGU po. Ayan. So, thank you po once again, Sir Dennis. At maraming salamat din po sa kasama po natin kanina, si Nurse Yoli po, para po sa atin pong Ibanyan Healthline ngayong umaga. At bago po tayo magtapos ngayong umaga, gusto ko lang pong mag-update, no, ano po yung mga upcoming at mga ongoing po na programa naman po natin dito po sa atin sa bayan ng Iba. So una na po dyan, no, ongoing po ang atin pong rice subsidy program. So nakarang linggo po ay nakapagbigay na po tayo sa 4 na barangay. So nauna na po tayo sa Barangay Santa Barbara, Barangay Dirita, Barangay Lipaydingin Panibuatan, at Barangay Santo Rosario. No? At ngayong linggo naman po ay sinasagawa din po natin ito. At ito na lang po ay paalala para po doon sa mga barangay po na hindi pa po natin napupuntahan. No? So, meron po lang tayong ilang hinihingi po o pinapadala po na requirements para po sa atin pong distribution. So, una na po dyan, syempre, yung inyo pong stub. No? Ang stub po na binibigay natin para sa ating rice subsidy ay yun pong maliit na laminated na rice subsidy stub po. So, wag po nating iwawala yan dahil kailangan po natin yan ipakita kapag tayo po ay nagpa-verify. So, pangalawa naman po, nagpapadala din po kami ng photocopy ng ID noon pong magki-claim nung bigas, no? Kayo man po ang may-ari o hindi. Halimbawa po, pinadala sa inyo o pinakuha po sa inyo, kailangan nyo pa rin pong magdala ng photocopy. So, para po sa mga nagtatanong, bakit po ba kailangan pa namin magpasa ng photocopy, no? Dahil ito pong photocopy ng ID po ay hinihingi din po na requirement po mula sa amin, no? Bilang patunay na nai-distribute po namin o naibigay namin sa tao yun pong atin pong rice subsidy. Okay po? At hinihingi lang din po namin, no, na magdala po tayo ng ating mga sariling sako. Ayan, kapalit po ng mga sako na ibibigay po natin pagdating ng rice subsidy. So, abangan nyo na lang po yung mga anunsyo pa po at iba pa pong mga detalye para sa mga barangay po na sunod po natin na pupuntahan. So, yan po yung pagdating sa atin pong rice subsidy program. At syempre, nagpapasalamat po ang atin pong mahal na Mayor Irenea Maniquis Binan dahil sa patuloy po ninyo na suporta na taon-taon po ginagawa po natin ito at taon-taon din po ay mainit po yung pagtanggap po ninyo dito sa programa na ito. Kasunod naman po, isa rin po, ito naman po ay isang paalala bilang panahon pa rin po ng tag-ulan at dumadalas po ang pagdating po ng mga bagyo. Meron po tayong mga emergency hotlines or directory na maaari nyo pong matawagan o makontak kapag po meron pong mga aksidente o meron pong mga emergency po na kailangan po matugunan o maagapan po kaagad. So makikita nyo po yan sa atin pong official Facebook page, LGU Iba, at hinihikayat na rin po namin kayo na paki-like po and follow ito pong ating Facebook page dahil bukod po doon sa ating emergency hotlines ay makikita nyo rin po dito yung mga ginaganap po natin ng mga aktibidad at programa at yung mga detalye po patungkol dito. Ganun din po, meron pong personal na Facebook page ng ating pong mahal na Mayor Irene Maniquis. Dito naman po natin makikita kung ano po yung mga personal na kaganapan po ni Mayor, no, yung kanya pong mga pagtatrabaho at mga pinupuntahan po niya at kung gaano po siya
kadedicated po sa kanya pong trabaho. So, nandyan po yung atin pong mga Facebook page. At ganun din po, paalala din po, nagsimula na rin po ang ating tambayan program. Nakapost na rin po sa ating Facebook page yung schedule kung kailan po bibisita ang atin pong Municipal Environment and Natural Resources Office para po sa inyong mga kanya-kanyang barangay. At panghuli po, paalala lang din po para sa ating mga academic achievers and mga Latin Honors, top-notchers po na meron po tayong IBA Academic Achievers, Incentives and Recognition Program. So para po sa mga detalye, no, o kung meron man pong mag-a-apply, ayan, pumunta lamang po kayo sa Local Youth Development Office na Facebook page ng LGU IBA. Pwede rin po din kayong pumunta sa atin pong opisina dito po sa munisipyo. Ayan po, at dyan po nagtatapos ang atin pong programa ngayong umaga. Maraming salamat po sa lahat po ng ating tagapakinig. Pagbati po sa lahat ng mga kasamahan natin mula sa pamahalaang lokal ng IBA. Pagbati po para po sa ating mahal na Mayor Irenea Maniquis Binan. Muli ito po ang IBA Maabig Ka On Air, Ibanyan Healthline, at ako po si Chantal. Maraming salamat po, mabuhay at magandang umaga. May mga kwentong dapat marinig, mga serbisyong dapat malaman, at mga programang inilalapit sa bawat Ibanyan. Mula sa puso ng ating pamahalaan, tungo sa bawat tahanan. Narito ang programang nag-uugnay sa pamahalaan at mamamayan. Para sa isang makabuluhang usapan at napapanahong impormasyon, ito ang IBA Maabig Ka On Air.